diretso na tayo sa isang sorpresa. Pero, pabigyan niyo pa kami, kahit konting oras na. Okay lang po ba? Okay lang sa inyo, ha? Konti-konti na lang. Kaya po mag-usap tayo. Kasi minsan na naman ito sa isang taon. Kaya ganyan naman kami. Nakakapagibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Ready na ba kayo? Ready. Ito na po. Palakpakan natin ang isang lingkod ng Panginoon. Ready ba? Bishop Ari de los Santos! Paglupa na ba? Paglupa siya! Ano ba kami? Praise the Lord. Magandang tanghalian po. At dahil tanghalian na, mananghalian po tayo. Gusto niyo po bang mananghalian na tayo? Sinasagot na po yung pananghalian doon. At bago po matapos yung pagsagot doon, tapos na po ako na magbigay na salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi ko sa Bible, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ang tao ay hindi nabubuhay sa anin lamang. Ang tao ay hindi nabubuhay sa balanghoy lang. Ang tao ay hindi nabubuhay sa kamuting bagay lang. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Amen? Naniniwala po kayo doon. Sabi sa English, man shall not live by the bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, salita ang langit at lupa, at lahat ng mga bansa sa buong mundo ito. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, nanikha niya ang lahat ng nakikita natin at mga hindi nakikita. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, gagawa po niya ang lahat ng mga bagay. At naniniwala po ako sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, kaya niyang baguhin ang ating buhay. Dahil ba palakpakan natin ang Panginoon? Dahil ito po yung napakagandang pagkakon ni Kuya Janet, parang isang pelikula, tama po ba? No? Yung buhay po niya, bata pa lang 12 anyos na pumunta na siya sa kadiliman. Di ba? Ilang buwan siya sa juvenile delinquency. Ilang buwan, ay na buwan. Diba? Doon siya graduate ng elementary. Tapos ilang taon siya sa Manila City Jail, 4 na taon. Tama po ba? Okay po. 4 na taon, di ba? 4 na taon. So ilang taon po siyang nakulong. Dahil po 4 na taon siyang nakulong. No? Pinagsama yung taon na sa bata pa hanggang sa taon na siya po ay nahuli na sa kanyang mga ginawa. Tanong po, may premyo. Ilang beses nagpakamatay si Kuya Binel? Amis, lahat kayo. Hindi pwedeng lahat sasagot na sabay-sabay. Kasi isa lang dapat sumagot, asa ng kamay. Yan. Isang tanong, ulitin ko na, hindi na pwede yun. Sayang. Dapat nagtaas muna kayo ng kamay bago pagkatapos doon, okay. Pareho ko alam makakanda doon Sino ang nakakanda doon sa telephone number na ibinigay kay Pastor Jirel? 500 pesos! Sino nakakanda ng telephone number at kung yun nakakatulong kayo ng mapapangasawa na ngayon po ay nagbigay sa kanya ng tatlong anak, amisul, sa kanya, 4 po yun. Sino ang makapagbibigay ng telephone number? Wala? 1,001? Ngayon? 1,002? 1,003? Wala? Last number ba o yung number? Yung last number ba o? Last number! Last number! 80. Ayan, meron akong 500! Ayan po, praise the Lord. Okay po. Nagpapasalamat ko sa Panginoon na sa loob po ng ilang buwan, ako hindi na ng Lord sa katulong bansa. Kagagaling ko naman po ng Thailand, South Korea, tapos nag-side trip po sa North Korea,
bumalik po sa ating bansa. No? Dito sa Pilipinas. At pagkatapos po, pagkagaling namin sa South Korea, dumiretso naman po ako. Oras na pagitan, dumiretso naman po ako ng Mindoro. Pagkatapos po magaling ng Mindoro, oras na pagitan, dumiretso naman po kami dito ng University sa Tacloban. Bakit po ginagawa ito? Ginagawa ko po ito dahil nangangalan tayo ng salita ng Diyos. Ilan taon po ako tumira sa Espanya, nangangalan din po ng salita ng Diyos. Kahit saan ako tinanggap ng Panginoon, ang aking layunin ay pangalan ang salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang salita ng Diyos ang tanging makapangyarihan na makapagbabago ng buhay ng isang tao mula sa kadiliman sa po'y ilalapit sa kaliwanagan ng Diyos. Sino po ang nakakaalam na nagkaroon ng brownout kagabi? O tulog na kayo? Sino po ang gising pa kagabi ng brownout? Kayo na nag-brownout din. Ano po nangyayari kapag walang ilaw sa gabi? Madilim. Gusto mo po maglakad sa gitna ng dilim? Hindi. Saan mo gusto lumakad? Siyempre sa maliwanag, di ba? Mayroong isang bata, napakamanak ko niya. Pero, yung po sa isang tatay niya, sabi niya, tayo po, takot ko sa dilim. Ano gusto mo? Takot ka sa dilim? O takot ka dito sa aking sinturon? Saan ka mas takot? Sa dilim o sa sinturon? Ha? Siyempre sa sinturon. Sabi ng bata, tay, takot po sa sinturon. Kung gano'n, bumili ka ng suka. Bili ka po siya ng baso. Kung kaya tindahan, bumili ng suka. Kaya ang problema, ayaw niya. Alam niyo po, nang ayaw na kumuha po ang tatay niya ng sinturon, at kung makita niya ng sinturon, tumak mo na po ang bata. Sumuha kayo? Siyempre, anak ko na. Pagdating po sa madilim na lugar, ano yung nangyari? Biglang bumangin ng malakas. Tapos bigla may tulog. Sa store, may aswang. Ano po nangyari? Nagkakot siya. Sabi niya, tatay! Sumunod siya ng tatay. Biglang tumuhog yung tatay sa bintana. Sabi niya, tatay! Makita yung tatay niya, sumunod niya. Sabi niya, bibili na po ng suka. Bakit po? Kasi nakita niyo yung tatay niya, nakatingin sa kanya. Bakit? Kasi kahit anong mangyari, ipagtatago siya ng tatay niya. Tama ba? Eto na! Takbo ng pusa! Ikita siya ng tatay, takbo pusa! Hindi na suka. Nakapos sa bumili ng suka, pumalik na pusa. Pagdating sa madilim, pinili niya yung bahay na wala yung tatay niya sa ulang niya. Bigla rin naman. Tapos sumayo. Ito na yung bago mo na asa. Tingnan mo siya ng bata at nakasigaw siya, tatay! Ano yung nangyari? Biglang tumuho yung tatay sa bintana. Ayun! Yung makita yung mukha ng tatay, tinuro niya yung baso nito. Eto na po ang suka! At kanya po siya pauwi sa bahay. Naligtas na siya sa aswang, naligtas na siya sa dilim, naligtas na siya sa palo ng tatay niya. Gusto niyo po ba lumakas sa dilim? Ayaw, di ba? Saan mo gusto lumakas? Sa maliwanag. Ano yung po ba sabi ng ating testo? 1 John 1:9. 1 John 1:9. Babasahin ko po ng mabilis. Ano po ang sabi sa 1 John 1:9? Ang bawat daw po ng Diyos ay dapat na lumakad sa liwanag. Ano po tayo dapat lumakad sa liwanag? 1:7. Sabi ko dito, ngunit kung nabubuhay tayo sa liwanag, gaya ng nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at lahat ng ating kasalanan ay nalilinis sa dugo na Jesus na kanyang anak. Kapag tayo pala lumalakad sa kadiliman, nananatili yung kasalanan sa atin. Tulad na nangyari kay Lord Julian. Diba? Nilakawan siya, binasak siya, sinira
I have come to steal, to kill, and to destroy. Yun po yung trabaho sa Satanas. But Jesus Christ came to give us life and to have it more abundantly. Saan niyo po gusto? Sa dilim o sa liwanag? Siyempre sa liwanag. Amen? Lima bagay po gusto kong iwan sa inyo. Una po, let your light shine. Una po, let your light shine. Hayaan mo ang inyong buhay ay magliwanag. Noong una po, nasa ang channels ko yung channel, ABS, CBN. Ibig sabihin nun, ang nagawa si God, drugs, narcotics. Yung po namin buhay ko yung channel noon, nasa piling siya. Amen? Nasa piling po siya. Laalala niyo po ba, si Jose Rizal? Sino po si Jose Rizal? Ang pamansang bayani ng Pilipinas. Minsan kausap niya yung nanay niya, nagkwento po siya tungkol sa gabo-gabo. Anong kwento ng Jose Rizal tungkol sa gabo-gabo? Yung gabo-gabo po, ayaw niya sa piling. Saan siya pupunta? Sa liwanag. Kahit ikamatay po ng gabo-gabo, pupunta at pupunta siya sa liwanag. Alam po natin pagmalapit na ang tagulan. Bakit po? Maraming gamo-gamo. At kapag po nakakita ng ilaw niya, tatapak po yung gamo-gamo sa liwanag. Para mapahis niya sa bahay mo, patayin mo yung ilaw, lalabas mo yan. Bakit po? Yung gamo-gamo, ayaw niya sa dilim, gusto niya sa liwanag. Sabi ko sa katabi mo, ayoko na ng dilim. Ayoko ng katiliman, gusto ko sa liwanag. Kung gusto niyo po ng liwanag, number one, let your light shine. Kailangan magliwanag ang iyong buhay. Sabi po ng Isaiah chapter 60 verse 1, ano po ang sabi doon? Yung tao pong mananampalataya, pinapatao ng Diyos, arise and shine, and let the glory of the Lord come before you. Kaya ito po natin yung alam ng Diyos na ito natin sa atin. This darkness will cover the earth. Kadiliman po ang tatakbo sa ating mundo. And this darkness will cover the people. At hindi kadiliman ang tatakbo sa buhay ng tao. But those who are with God, they will rise and shine. Sabi ng Matthew 5:16, pagliwanagin niyo nga ang inyong mga buhay sa pamamagitan ng mabubuting gawa upang malulahati niyo ang Amang nasa langit. Gusto niyo po ba magliwanag ang inyong buhay? Sino po gusto magliwanag ang inyong buhay? Yan. Dumami po kayo ng mirato. Dahil pag may mirato, maliwanag ang buhay. Number one po, let your light shine. Pangalawa po, invite Jesus and accept Him as your Lord. Invite Jesus and accept Him as your Lord. Si Kuya Tinel po hindi nakaalis ng kadiliman until such time na tinanggap niya si Kristo sa loob ng bilangguan. At narinig niya yung salitang, anong sabi po? John 8:32. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Ano sabi mo ng John 1:12? Ang sino ang tumanggap at nanalig kay Kristo ay bigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang mga nasa katiman po ay anak ng Diablo. Kaso ang kamay na gusto maging anak siya ng Diablo. Very good. Sino po gusto na maging anak ng Diyos? Kasama naman. Tatayin ko po kayo. Anak po tayo ng Diyos, ha? Sino po nagsisinungaling? Sino po nagsisinungaling dito? Sino may galit sa kapwa? Ano po ang sabi ng Bible? Si Satanas daw po ay sinungaling mula pa sa pasimula pa, sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan at siya'y mamamatay tao. Sino po si Satanas? Sinungaling at mamamatay tao. May isang nanay po, nagalit sa anak niya mula ng
Ano po, sabi ng nanay, anak, dahil palamura ka, nagsisinungaling ka, puputulin ng Diyos ang dila mo. Sino nagsisinungaling? Sino nagmumura sa anak? Puputulin daw po ng Diyos ang dila niya. Kaya napatalino yung bata. Sabi yung bata sa nanay niya, nanay, bakit hanggang ngayon hindi maputol ang dila niyo? Tapos ang nanay ng mga nagmumura. Alam niyo po ba, yung pagmumura, sabi ng Bible, ang nagsasabi, ULOL, ay makabasa ako ng impyerno. So yung nagmumura, nagsisinungaling, anak daw po niyo, ng Diablo. Gusto po ba ang anak ng Diyos? Invite Christ and accept Him as your Lord. Bakit po? Sino na lang pinigyan ng karapatan ng anak ng Diyos? Yung tumanggap at nanali kay Jesus. Paano po? Go forward and reconcile with God. Paano? Go forward and reconcile with God. Meron po isang mekaniko, ang gusto sila magkaroon ng kotse. So nag-ipon sila ng pera para makabili ng kotse. At tumating po ang oras na habili siya ng kotse. Ang ganda-ganda. Sa tuwa po niya, sabi niya, i-ano ko to, ilalakbay ko ng malayo. Ano po tawag ko? I-breaking niya, breaking po niya. Ha? Talagang tuloy-tuloy po siya, bago-bago po siya. Bigla po yundo! Eh, bigahan ko siya. Hindi siya natakot. Sabi niya, sisulat ko, kaya mo gawin ko. Tinignan niya yung kotse, tinignan niya yung makina, tinignan niya yung baterya, tinignan niya yung alternator. Lahat po, tinignan niya. Pero okay. Bakit bago-bago eh? Parang yung nangyari po sa amin, dahil kami ng Mindoro, nasira po yung bago namin sa sasakyan sa Mindoro. Huminto po. So, ginawa namin, lagyan na natin yung gasolina, pagkatapos itulak natin, pag tumakbo, wala nang makakayan. So, nangyari po, dahil tulak, gumana, nilagyan ng gasolina, pagkatapos pinagpo namin habang nakasakay sa barko, yung aming van na sinakyan. Pagkawin po namin ang Batangas Pier, eto na, unti-unti nawawala na po. Nawala na yung aircon, nawala na yung automatic sa pintuan, nasira na, hindi na naman maibaba, nawala na yung mga ilaw. Kaya po ba maglabag, kadiliman ng gabi, alas 12, tatakbo ka po ba sa dilim? Siyempre, hindi. Alam niyo po, bigla po naisip po namin nakikita ng gasoline station, pinasok po niya, at tamang-tama pagpasok sa gasoline station, patay. Ganun na nangyari po sa may-ari ng bagong kotse, patay yung makina. Talagang inaasip po niya, pinagpawisan siya, ginawa niya lahat ng alaman niya, pero wala po nangyari, sira pa rin ang kotse niya. Mamaya may pumarang isang magandang kotse. Bumaba po yung sakay ng kotse at alam niyo po, nakakurbata siya. Tapos sabi sa kanya, nung mukhang mayaman at nakakurbata, pwede bang tulungan nila? Sabi niya, sino po ba kayo? Ako isang executive ng isang kumpanya. Bigla akong nakaaral yung mekaniko. Sabi niya, ako yung mekaniko. Magaling po kumuha ng kotse, pero kaya yung tingin ko ito. Hindi ko po kaya maayos. Sabi ko na nagbagal ang loob, subukan ko na. Ano yung nangyari? Sinubukan ko. Sige nga po. At nang sinubukan ko, nung nakakurbata, di na magamayaman, may magandang kotse, meron lang po siyang pinindot. At pagkatapos po, sabi niya, sige, i-start na ang kotse mo. Dahil doon po ng mekaniko na may bagong kotse, pag-start po niya ng baterya, gumana na po ang makina. Tumakbo na ang makina. Umandar na ang makina. Alam niyo po, sabi ng mekaniko, o walang bagay na po. Sino po ba kayo? Sumagot po yung lalaking may pinalikot ng nakotes sa kanya, kaya umandar sa kanya, sabi niya, ako si Henry Ford. Alam po ba yung kotse niya dala? Ford po. Sino yung kausap niya? Yung gumawa ng kotse niya. Kaya pala naayos. Nung yung kotse na nasira, siya pala ang gumawa
po ang buhay nyo, kanino ipapagawa? Kanino ipapagawa? Siyempre, sa isa lang po, sa Diyos na lumikha sa iyo. Amen? Go forward and reconcile with God. Tinatawagan tayo ng Diyos, come unto me, your God, and I will give you rest. Pang-apat po, yun lang po, pang-apat. Number one, review. Number one, letter F, let your light shine. Kaya mo ang iyong buhay ay mag-iwan. Pangalawa, invite Christ and accept Him as your Lord. Pangatlo, go forward and reconcile with God. Ayusin mo ang buhay mo. Pang-apat po, have a wonderful relationship with God. Read po, have a wonderful, dagdagan po, and closer relationship with God. Meron po isang atiesa. Alam po ba atiesa? Aties, hindi naniniwala sa Diyos. Nagkabay po siya ng bugat. Trip po niya magkabay ng bugat. Ang problema, hindi yan sa bugat po, meron mapapangis na oso. Alam po ginawa ng oso? Hinako ito, hindi naniniwala sa Diyos. Hanggang ma-corner po ang lalaki ito. Nung ma-corner siya ng aso, ay yung oso, nanilaki po siya. Sabi niya, Diyos ko, kung mayroon man, totoo kay Diyos. Iligtas mo po ako, maniniwala ako sa iyo. Alam niyo po, bigla ba yung salita sa langit? Sabi niya, hindi ba kahit hindi ka naniniwala sa Diyos? Sinasagot ko lang ang mga kaibigan ng aking anak. Hindi kita kilala, kaya hindi kita sasagutin. Alam niyo sabi ko ng lalaki? Nagibig na po, malapit na yung oso. Sabi niya, alam ko naman, hindi mo pakaibigan eh. Pero meron na ako sa request sa'yo. Gawin mong Christian, yung oso na yan. Alam niyo yung punong atiesa? Gawin daw niyang Christian, yung oso. At alam niyo po, yung mabangis na oso, biglang hindi. Biglang buhay. At pagkatapos luluhod yung oso. At nalalaki. Ano yung sabihin? Maraming Christian yung oso. Kaya pinakita niyo mabuti yung panalangin. Alam niyo po, sinabi ng oso, dahilan Diyos, maraming salamat sapagkat binigyan mo ko ng makakain sa oras na ito. Nanalangin ko yung oso. Anong panalangin? Nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan siya ng pagkain sa oras na yun. Maging Christian yung oso. Bakit po? Ano ba ang Christian? Ang Christian, bago manalangin, bago kumain, nananalangin. Kaya ano nangyari? Pagkatapos mo ng manalangin ng puso, ng oso, bigla! Sinunggaban yung tao na hindi naniniwala sa Diyos, hinahin siya. Mga bata, sino mananalangin dito bago kumain? Wala, hindi nananalangin. Mabuti pa yung oso na nananalangin. Review, pakuli. Una, let your light shine. Pangalawa, letter I, invite Christ and accept Him as your Lord. Pangatlo, G, go forward and reconcile with God. Pangapat, have a wonderful and closer relationship with God. Palagay mo, ano ba ako ng letter? Letter T, trust God with all your heart. Naniniwala ba kayo? Makakain kayo ng laharian ngayon? Sino naniniwala para pa natin ang Panginoon? Yung mga hindi mo pala tapos yung makakain. Yung i-order ni ating dito si Charity sa kasama ko. Ano pa ulit? Letter T, trust God with all your heart. 1980 po, nalilito na ako sa full-time ministry. Walang trabaho, hinahap po ako, sabi ko, Lord, makapag-asawa pa kaya ako. 1987 po, binigyan ako ng Lord ng asawa. Ano yung po ang allowance ko ng 50 pesos per week? 50 pesos sa loob ng isang
allowance po. At ang mga destination ko, ang lalayo po, Bulacan, Rizal, yung po yung destination ko. Pupunta lang po sa ministry, pagbalik ko wala na po sa akin. Pero nakakabalik po ako ng bahay. Mula kasama po ako, ang allowance ko from 50 pesos, dinagdagan po ng zero lagi 500 pesos. At dahil ko sa Lord, Lord, paano pag nagkaroon ako ng anak, paano ko sila makapatapos? After po ng 20 years, yung tato ko na lang nakapagtapos na ng koleyo. Imagine mo, full time ako, wala akong trabaho, at hindi ko naman sa ngayon, pero nakapag-aral po yung tato ko na, nakapag-trabaho po yung aking anak, at alam mo po, yung buso ko po na, nasa Espanya na kasama ng mami niya, nagtatrabaho bilang chef sa Espanya. Bakit po? Sabi po ng Psalm 34 verse 10. Psalm 34 verse 10. Those who knows their God shall never lack of good thing. Ang sino ang nakakilala sa Diyos, hindi mawawala ng mabubuting mga bagay. Salamat po sa Diyos. Ilang taon po ako naglilingkod kay Lord? 45 years na po ako naglilingkod kay Lord. Lagpasan po sa 10 dalili ko, yung mga bansang napuntahan ko sa pangalan sa salita ng Diyos. Pero ni sa pangalan, ni sa panaginip, hindi ko na naisip na ako'y makaharating sa mga lugar nito. Pero dahil sa pagtitiwala po sa Diyos, ang sabi ng Bible, all things are possible to God who believes. Ano po yung pinyo natin? Ano po yung pinyo natin? And let your light shine. Pangalawa, letter I, invite Christ and accept Him as your Lord and Savior. Pangatlo, bear forward and make reconciliation with God. Pangapat, have a wonderful and close relationship with God. At panguli, trust God with all your heart. Ano pong pinyo natin? Light po, liwanag. Ang sabi ng Bible, Jesus is the light of the world. And if Jesus is the light of the world, Jesus is the only answer. Si Jesus ang katugunan sa ating mga suliranin. Kaya po tayo lahat ito ngayon. Habang pinakata ni sino po kayo yung kumanta, Jesus is the answer. Habang pinakata po niya, pwede po sumunod kayo sa akin sa isang kanila. Sabi po ng lyrics, Jesus is the answer to all my prayer. Jesus is the answer to all my longing. Siya lamang ang katugunan sa ating mga pangailangan. Siya lamang ang katugunan sa ating mga hinahanap sa buhay. Siya ang tagapagligtas. Siya ang nanggagawa. Sa oras dito, inaanyayahan ko po kayo. Nasunod sa akin sa isang panalangin. Panalangin, para mula sa kadiliman, ay ilapit tayo ng Diyos sa liwanag. Upang sa gayon, mula sa pagkakakaya ng kasamaan at ng diablo, tayo'y palayain ng Diyos at dalhin sa liwanag ng kanyang kamera. Handa na po ba kayo? Natanggap niyo yung Panginoon sa oras na ito. Sumunod po kayo sa akin sa isang kaibigan panalangin. Sabihin niyo po, Panginoong Diyos, sumunod po kayo, Panginoong Diyos. Maraming salamat. Narinig ko ang mga patotoo at ang iyong salita. Kaya nagpapasya po ako na gusto ko umalis sa kadiliman, lumipat sa iyong liwanag. Kaya binubuksan ko ang aking puso. Pinagawa kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ngayon at magpakailanman, ibinapakaya ng aking dati na si Jesus ay
ay aming Panginoon. At naniniwala ako na buong puso na siya'y muling nabuhay. At sinabi ko, maliligtas ako. Kung ipapayag ko ang aking kasalanan, patatawarin ko ako at lilinisan sa aking mga kalbo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Dalawang talakan ako sa First John 1:12. If you believe in the Lord Jesus Christ in His name, and if you accept His name, God will give you the power to be called children of God. Sabihin mo sa katabi mo, anak-anak ng Diyos. Amen. Di ka na nakakagano. At sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, kayo po'y pinili ng Diyos, a royal priesthood, mga sacerdote ng Diyos, a holy nation, banal na bansa ng Diyos, a peculiar people, mga kaibang mga nilikha ng Diyos, at ang sabi po doon, people belonging to God, mga tao para sa Diyos, at mula sa katuliman, inilalapit niya ngayon sa liwanag ng kanyang kaharian para pasalamatan at kapilain ang kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless us all. Laban ito po sa ating Ines. Okay, so, ayan. I think